Market is up by 61 points. Mga Subarus, nagliparan pa rin. Hello mga titos and titas, welcome to Tito Vlogs. Today po, it's a Monday, panibagong linggo na naman mga titos and titas. Ay sana naging maganda ang umpisa ho ng inyong linggo. Dahil maganda naman ang pinakita sa atin itong market no, mga titos and titas. Sisilipin natin mamaya yan ano na ba lagayan, di ba? Sasama nating silipin syempre yung dito, dahil marami tayong dito natics dito tsaka yung din, mukhang yun ang nalaglag kanina at yung pinapasilip ng ating Patreonatics na STI. Mga titos and titas, let's have a short prayer po. Dear Lord, we praise and glorify you for your faithfulness and provision. We ask you to bless us and guide us as we journey towards this chaotic world of the stock market. Amen. Amen. So mga titos and titas, no, yung mga napadaan lang po dito sa ating channel, ito pong Tito Vlogs ay channel about the stock market na kung saan ay sinishare po natin yung ating 13 years of experience dito sa stock market. Tawag natin dyan yung mga Tito Moves. Yun po yung mga hindi nyo nababasa sa libro, no? At saka konti lang sa charts, yung hindi masyadong technical yung practical charting natin mga titos and titas. So yan po yung sinishare natin dito. Kaya kung nagtataka kayo kung bakit pagbenta nyo ng isang stock biglang umakyat, no? Nandito kasama sa sineshare natin yan Pero hindi ho ito ang simula mga titos and titas. Ang simula ay nandyan, yan. Yung starter kit po na yan, ayan po ang simula. Dahil nandyan po yung mga basic principles and foundations na kinakailangan ng isang trader para ma-equip siya, yung sandata ba, para sa paglaban dito sa chaos mga titos and titas panoorin nyo po yung mga videos na nandyan. Pero kung kayo po ay medyo nagmamadali na at gustong nyo nang matuto, meron naman tayong ginawang shortcut. Ito po, yan. Ayan mga titos and titas, This coming July 26 po, 4 p.m. Sunday po yan magkakaroon po tayo ng Cold Hard Truth About Stock Trading na webinar. Nandyan ho yung lahat ng mga Tito Moves pinagsama-sama natin dyan. So it's really more on mind setting mga titos and titas. Kaya nga sabi ko kasi alam nyo ho, dun sa 13 years natin, ay marami-rami na rin tayo nabasang libro, no? Marami-rami na rin tayo mga na-attend na seminar, syempre, no? And iba pa rin ho yung experience, no, actual na nakikipagsaba ka. So ano yung mga lessons, no, dun sa mga pains nga sinasabi natin, and ano yung mga gains, paano tayo naging matagumpay dito sa stock market. So yan ho ang share natin, So join us po this coming July 26 4 p.m. So yung link po sa registration ay nandito po sa description ng video na to mga titos and titas, last day po ng registration is this coming Friday na. Ball hubs, habol hanggat may upuan pa may konting tosgas lang yan, pero I'm sure kaya makakabawas dun sa tuition fee nyo. Ibawas yun lang sa tuition fee dito sa stock market. di ba? So, mga titos and titas, yan po, no? Kita-kits po tayo dyan, mga titos and titas. So, yung mga solid Patreonatics po natin, meron ho kasi kaming isa pang tambayan, bukod ho dito sa YouTube, no? Na, dito ho kasi sa YouTube ay every Monday to Friday, 9:20 a.m. nagkakaroon ho kami ng live stream tambayan. Tsaka ito ho, yung market summary, no? Kaya ho maganda pagka nakasubscribe kayo rito, sigurado, pagka nagtawagan na sa tambayan, matatawag kayo. Pero yung isang tambayan namin, yung patreon.com/titoblogs. May bago na mga tumambay. Pagsilip do sa tambayan, ay nagustuhan ang nakita. Si Tito Yasmir Atong at saka si Tito Nelson ay sige na, doon na nga daw, permanent tambay na daw sila. Diyan po mga titos and titas, no, yung kahit papano ay naiga-guide natin, naaalalayan naaalalayan natin yung mga titos and titas natin, na bago lang dito sa mundo ng stock market. Diyan, silipin nyo ho kami dyan, patreon.com/titovlogs. Ayan Teka, simulan na natin yung ating
market summary sa pamamagitan ng auto-like. Ano yung auto-like? Yung mga bago. Ano kaya auto-like? Yung mga ano ho dito, yung mga regulars na, yung regular tambays, ay naka-auto-like na nga daw sila dito sa atin. Ano? Ibig sabihin ay pagkakita ng video ay inilalike agad. Yan po, no? Ito ho ang nangyari sa ating market ngayong araw na to. Ito po, nako. Maganda-ganda. Maganda, mamaya sisilipin natin yung chart, ha. So, ito po, ang ating home market ay up tayo ng 61 points. So, if you will remember, nung Friday ay down tayo. So, nag-dribble tayo. Ngayon, party pa rin ho ito ng pagdi-dribble, ha. Kaya mamaya sisilipin natin ano itsura sa chart pagka nagdi-dribble. So, meron po tayong 109 gainers. So, marami-rami. Marami-rami ang ating gainers ngayon po. At ang atin pong losers ay 75 lang. Yan ha. Lumamang naman yung mga gainers natin. Meron ho tayong value turnover na 3 billion. Nako, napakanipis na po. If you will remember, nung Friday, ay sobrang nipis na nung 4 billion eh. Kasi simula ho nung nag-pandemic, ang usual trade na natin is nasa 6 billion, 7 billion sa ganun ho simula nung nag-pandemic. Pero pre-pandemic, halos doble ho 8 billion, 10 billion. Ngayon ho 3 billion. So masyadong manipis na ho itong trades natin. At mukhang ano ba nangyayari? Naubusan na ba ng bala? Naubusan na ba ng bala? At meron ho tayong net foreign selling na manipis na rin. 47 million na lang ang nagbenta ng shares nila, worth of shares ang binenta ng mga foreigns nating mga Tito Natics. Ay, wala. Meron ba tayong foreign sa Tito Natics? Yan po, no? So, mga titos and titas, baka ho yung nipis ng trading ho na to is also can also be attributed no dun sa pagdating ng ghost month. Baka ho mga titos and titas. So silipin natin ang mga balita bago natin ho isok pa yung chart ng market. Ito po no. Sabi dito growth goals under review, sabi sa Philippine Star. Sa Duterte administration's economic managers are reviewing their growth forecast for this year as they assess the impact of the extension of GCQ in Metro Manila at saka yung neighboring provinces. So, ang sabi dito, tinanong si Tito Sunny Dominguez yung finance secretary natin. So, sabi sa kanya, hindi pa niya masyadong alam. I don't know if it will deepen the recession, but it will probably level it off, sabi ganyan ni Tito Sunny Dominguez. But sabi niya, certainly it will not pull us up yung extension ng GCQ. So kung mapapansin nyo, medyo ilang buwan na rin talaga tayo naka-GCQ wala naman tayong magagawa dahil kesa naman na magkahawa-hawa tayo rito. Kaya talagang ito ho ay survival mode. This 2020 is really more on survival, mga titos and titas, ha. Kung yung mga laging nakasubaybay na ho rito sa atin ay hindi naman bago na no itong mga dinidiscuss natin sa inyo, especially yung pagdating dito sa economy natin, ha. Sabi nga natin ay yung mabuhay ka lang dito sa 2020 ay okay na, parang kumita ka na rin. Yung makasurvive lang yung business mo dito sa 2020 parang kumita ka na rin, mga titos and titas. So yan po, i-review ano na ba yung magiging target natin, year-end target or for 2020 kasi nga na-extend yung ating lockdown. Hopefully hindi masyadong magtagal ang lockdown. So ito po, next po, no? Liquidity not bothering BSP. Sabi dito, the BSP is in no rush to siphon the extra liquidity it injected into the financial system even as it starts to unwind some of the measures it implemented to cushion the impact of the pandemic on the economy. Ito mga titos and titas, ang BSP ho kasi, ang role ho kasi ng ating central bank, no, is to fiscalize yung flow ng pera sa atin. Yan ho ang isang role po nila. Bakit? No? Kasi syempre, hindi naman ako ekonomista, no, pero sa pag-aaral din natin dahil sa pagte-trade dito sa market, medyo naging familiar na tayo dito sa mga galawan, yung mga tito moves nito ng BSP at saka ng Department of Finance at saka ng economic team. Kasi pagka masyado nga namang maraming pera na nagsisirculate no, sa ating economy and paikot-ikot lang, so pwedeng mag-create ho ng inflation. So pwedeng tumaas yung bilihin dahil maraming nagsisirculate na pera.
So ang ginagawa ho ng BSP, pagka ganyan, para i-manage ho yan, ay kinukuha niya. Hindi kinukuha sa atin, ha? Hindi kinukuha sa atin. Ibig sabihin, nag-a-attract po siya na ang isang mga moveso ng BSP is tinataasan yung interest rate, no? Para ma-attract tayo na mag-save, di ba? I-deposit, ilagak yung mga pera natin. So isa ho yan, isang pamamaraan para makontrol yung money supply sa ating economy. Ayan mga titos and titas. Wala pa naman daw. Hindi pa napapanahon para gawin yan, sabi ni Tito Ben Jokno. Eto, next mga titos and titas. Former Wall Street trader seeks to make sense of crypto world. Ito, bagong balita, mga titos and titas. Kung napapansin ninyo, ito, basahin ko lang Hunter Meghart comes from a traditional finance background, having spent over a decade on equity trading desks in New York at investment banks including Credit Suisse Group and Barclays. But like many of his peers, he became interested in the crypto market and made the transition to that world in 2018. Ang sabi dito ni Tito Hunter, I really saw it. Abay, nakita niya raw. Even then, as a new emerging asset class and market to develop, sabi ni Mr. Hunter, ni Tito Hunter. So, ito po, mga titos and titas, ito ay isa hong reality na kailangan din nating harapin as traders, no, mga titos and titas. Ito hong nag-e-emerge na panibagong asset class. Although this is risky, may mga ilang vlog na akong nagawa about Bitcoin, cryptocurrency, no, mga titos and titas. Hanapin nyo na lang dyan. Parang may playlist yata ako, no. But then again, no, as traders, as wealth creators, no, kung talagang kumbaga gusto nating makasabay, no, baka mamaya puro stocks lang ang hinahawakan natin tapos malaos, di ba? Oo, biglang may mga lumilipad na iba, kasi eto ho ang pwedeng maging future, Hindi natin sinasabi na eto na. Oo, pwede, pero yun nga, sabi nga natin, as traders ay kailangan kahit papano meron tayong skin in the game, mga titos and titas. So, yung mga interested unti-unti nyo na hong aralin yan, yung cryptocurrency. Unahin nyo na yung Bitcoin kasi yun ang, kumbaga, kung makikita nyo, no, pag nagre-review ko, laging may PSEI kasi yun yung mothership. Sa lahat ho ng cryptocurrency, yung Bitcoin naman ang mothership. So yan ho yung umpisahan nyo ng aralin. Pagka meron na, may enough interest na, pwede tayong magsingit-singit ng konti. Pag may enough interest na dito sa TBC, mga titos and titas, mahirap baka mamaya maiwan tayo. Kahit konti lang wag lang maiwan, yan mga titos and titas. Next. Philippine Treasury is Asia pioneer in leveraging distributed ledger technology for treasury bonds. Ito ho, blockchain. Ito rin ho yung related din, doon sa sa unang news natin ay sabi dito, tayo daw ang nag-pioneer, yung Bureau of Treasury natin ang nag-pioneer sa blockchain technology, using blockchain technology sa pag-distribute ng treasury bonds. So, basahin kong konti, The Bureau of Treasury, together with Union Bank of the Philippines and the Philippine Digital Asset Exchange, a Bangko Sentral ng Pilipinas licensed entity, is the first in Asia to launch an app for the distribution of government bonds enabled by distributed ledger technology. Yan, kung nakikita nyo, yung RTV natin, meron na ako nakita sa Facebook may app na nga daw kung gusto mo mag-subscribe. So, nandun na. So, nakakatuwa mga titos and titas dahil biro mo, third world country tayo pero ay ina-adapt natin itong technology na to. Kaya nga sabi ko sa inyo mga titos and titas unti-unti kung gustong i-share sa inyo at mabuksan, kahit pare-parehas tayo na mabuksan yung ating horizon, yung ating mindset na pwede hong new asset class nga ito, itong technology na to. As traders, as Titonatics, ay susubukan natin. Huwag tayong magpapahuli. Ayan mga titos and titas ginamit na dito sa Philippines ang blockchain. Next, ano ba ito? Peso strengthens on Moody's as Moody's keeps country's credit rating.
Ay, wala naman to. Masyadong masyadong steady lang daw yung rating natin. Yan sinasabi dito. The peso rallied against the greenback on Friday as Moody's Investor Service affirmed the country's credit rating. Ito ho yung isa, no? Kasi parang buong Asia, dinowngrade ng Moody's. Pero tayo ay nanatili doon sa credit rating natin. So, good news ho yan. Pero ang effect niyan, sabi nga natin, after pa. Medyo matatagalan pa yan. Pag sa rebound tayo magkakatalo-talo, mga titos and titas. Pasok natin yung PSEI. PSEI. Ayan. Ito po, ang ating index, mga titos and titas, ay, teka lang. Bakit ganito? Ayan. Ayan, index po natin, dribble, in short. Ito po, no? Nakita naman natin last week, nag-trade tayo. Tinatch natin yung blue line for 3 days. And kanina ho, almost tinatch natin. Pero ang maganda rito, maganda yung closing natin kasi sa taas tayo nag-close eh. Kaya ho, medyo, para sa akin lang mga titos and titas ayusin ko lang itong konti. Ayusin natin ng konti. Para sa akin lang ay dribble pa rin naman na to. Ang maganda lang, medyo parang kumakabig ho itong MACD. Ayan nag-touch na ba ng zero yan? Tingnan natin. Parang pininahan talaga yung zero Parang pininahan talaga yung zero. So, medyo kumbaga, yung performance niya, hindi pa naman tayo safe We're not yet out of the woods kasi nga sabi natin, we're still in a bear market. But, dun sa pinapakita ho nitong index natin, ay kahit papano, medyo may hingang konti. Kumbaga breather, no? Imbis kasi na ituloy niya to na pababa, medyo nagmenor. Ngayon, hindi pa natin alam kung hindi nga ba niya itutuloyan ibaba o iaakyat niya or ipa-flat niya. Depende ho dito sa mga candles na to. Yung nandyan ho sa taas na candles. Depende ho dyan kung ano gagawin. Kasi pag dito ho tayo nagko-close sa may blue line, sigurado bababa na to. Pagka dinikit natin yung close natin dito, kahit na na-touch natin yung yellow, tapos dito tayo mag-close, malamang sa malamang, bababaho ito, itong MACD natin. So, ang gusto natin sana, kahit mag-dribble tayo between this, 6,172, 6,1, tsaka 6,060. Mga 100 points, dribble dyan, pero ang closing natin, ibabaw lagi. Sa bandang taas tayo mag-close, Tignan natin sa weekly, kahit lunis pa lang, silipin na natin yung weekly. Sa weekly chart ay ganun pa rin. It's a just consolidation. Mga titos and titas, ito ho. May konting pattern tayo, no? Nakikita nyo to, umangat tayo nung March. Isang mahabang candle tapos nag-consolidate. So, pwedeng ganito rin yung ginagawa. Isang mahabang candle tapos nag-consolidate. Ilang weeks ba tayo nag-consolidate dito? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, nakailan weeks na ba tayo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aba, 2 linggo na lang. 2 linggo na lang at mukhang magdi-decide na rin. Titignan natin Hindi pa naman tayo safe kung aakyat ba o bababa. Yan Pero nakakakita lang tayo ng pattern. Yan mga titos and titas So, babantayan po natin ang index. As always, paalala ni Tito Vlogs, pakisilip ho yung mga hinahawakan ninyong stocks kung baka mamaya ay sumama kayo sa pagtulog niyan pagdating ng ghost month silip-silipin niyo lang, tapik-tapikin niyo, baka mamaya mahimbing ang tulog. Ayan po mga titos and titas. And then ipasok natin yung MM ipasok natin yung MM. Bago natin ipasok yung MM ay baka naman gusto nyo lang i-like yung ating video baka lang hindi pa nakaka-like. Itong MM, nagulat ako kaninang umaga rito. Sabi ko, anong ginawa nito? Naway tutulog yata yung bantay. Anong nangyari biglang bumagsak ng 240 So nag-close tayo ng 240, nag-high tayo ng 260. Nag-high tayo ng 260, nag-low tayo ng 240, nag-close tayo ng 249. Nag-open tayo ng 260. So ito itsura ng candle natin, So hindi ko ngayon alam, hindi mo na mabasa ngayon kung dadaus-dus na ba rito to. Tignan nga natin. Wala pa rin kasing MACD. Tignan natin sa 5-minute Baka makakita tayo ng clue Ayun. Pwede kasi sa 5-minute bumagsak Ito sa 5-minute chart, sa MACD niya sa 5 minutes, pwedeng bumagsak. Pagka bumagsak kasi ito, uli.
Sa 5 minutes naman to no. So 240 ulit tayo, pero may gap ho kasi tayo dito sa 227 sa daily. Baka isara natin to. Baka isara yung gap na yan. May gap ho ito oh. Ito, may gap dito yung high niya na 225 no, tapos low nito is 242. So eto, may gap pa tayo rito. Parang sinalo tayo nito nitong candle na to, sinalo tayo ngayon. Pero may gap pa tayo sa 226, 227 area. So pagka nabiyak ho itong eto, actually ako parang breakdown na to kasi nag-close na tayo below 250 Parang breakdown na to 249 tingnan natin sa weekly. Hindi sinunod yung W ko Baka naman gusto pa na dito na, baka naman gusto mo pa dyan. Hindi sinusunod yung W ko Alis nga natin yan, subukan natin drawing to. Gusto mo bang medyo patusok ka? Baka naman ganito gusto niyan titignan natin baka naman ganyan. Baka naman ganyan W gusto. Ayusin nga natin. Yan titignan nyo po. Pero kasi sa akin, syempre, as a rule, yung 250 level, itong support na to, na-break na para sa akin, yung 255 area. Para sa akin, na-break na yan. Titignan natin. Ito kasi drawing ko lang to Baka mamaya, mali rin. So, pero kasi kung ang basis mo nga is yung price, yung mga linya, ito yung 250 na to, baka mamaya, breakdown to. So, observe nyo lang mga titos and titas, Ipasok natin yung dito. Dito. Maganda pinakita kanina para sa akin dahil lumaban. Nag-close tayo ng 3 pesos. Nag-open po tayo ng 3 pesos. Nag-high tayo ng 303. Nag-low tayo ng 290. Binuntutan at nag-close ng 3 pesos. So, ano ba tawag dito, Tito Pascal? Teach me how to doji. Ang galing, Teach me how to doji, Teach me how to doji. Ang doji po, mga titos and titas, is a indecision na candle. Ibig sabihin, nag-iisip, nag-eesep-esep yung mga traders kung aakyat ba or bababa. Kaya ganyan yung itsura ng candle. So, hindi siya nag-close sa baba, hindi rin naman siya nag-close sa taas. So, titignan po natin by tomorrow. Baka naman may decision na tayo. Kasi dalawa na isang hammer, isang doji. Yung hammer bullish, yung doji indecision. Yung hammer mas bullish sana kung nandito sa ilalim kaso nandito siya sa banda itaas So, this week makikita natin. Pero ang maganda lang na pinapakita netong dito is yung kanyang MACD. Parang mas maganda itsura nito kaysa doon sa PSEI Yung sa PSEI kasi talagang dinikit na rito sa zero. Eto, halos dikit pero nakalutang pa ng konti. Ayan nasaan to? 0.0034. May allowance pa. Kung hindi tayo bibigay ng 3 pesos, ibig sabihin hindi tayo magko-close below 3 pesos. Nakita nyo naman kahit bumababa ng 390 basta hatakin sa 3 pesos, hindi tayo magko-close, magpa-flat tayo diyan. And then ano pwedeng gawin? Pwedeng unti-unti natin sanang i-break ito, yung 306, and then we trade back the 314. If we trade back the 314 dito sa 314, okay na tayo Madali na tong 326 madali na yan yung kulay red line na yan, madali na yan. Importante lang mag-trade tayo diyan, okay? Yan mag-trade tayo above dito sa pink, and ano naman, wag naman tayo mag-trade below dito sa blue. Yan mga titos and titas. So again, 50-50 pa rin tayo dito Hindi pa rin natin malasasabi kung ayos na ba. Wala pa. Ang maganda lang kasi titingin tayo ng pattern liit na natin ng konti. Alisin na natin. Ba't nandyan yan? Umangat Hindi mo masabi kung ano ginagawa Kasi ito yung isang run pero maigsi lang yung... Ito ang lalim kasi ng correction Kung correction man to o breakdown na. Kasi may channel na tayo So ang pwede natin mangyari dyan, kung i-extend ko itong channel pababa, let's say i-extend ko ganyan. Kung i-extend ko, pwede mag-trade tayo rito. Pag dito tayo sa channel na to nag-trade, bababa na tong MACD. So kailangan makakawala tayo dito sa channel by taking back the pink line, the 200 MA, yung 315 level. Pag nag-close tayo dyan, medyo ayos-ayos na tayo. Makakahinga na tayo. Yun ang medyo safe level pag tumahuido tayo rito mga titos and titas. Sa weekly naman, alam ko ayos pa tayo sa weekly rito dahil nakasampa tayo Pagka sa weekly ka tumingin talagang medyo makakampante kayo.
Dahil sa weekly, nakasampa tayo sa 200 eh. Although indecision, ano. Tapos, sumampa na ba tayo? Baka silently, ayun oh, nakasampa na nga oh. 0.0114 na tayo ah. Aba, itutuloy ba to? Titignan natin ha, kasi hindi ibig sabihin hindi siya yumuko o sinampa na niya eh. Baka naman kasi yun nga eh. Sabi nga natin mga titos and titas no, yung sabi ni Tito Jesse Livermore, the stock market is never obvious. It is designed to fool most of the people most of the time, 'di ba? So kung nakatingin ka doon sa daily parang parang hindi na okay, 'di ba? Parang 50-50. Yung pala sa weekly binibigyan kanya ng sign no. Parang sumampa na to ah. Titignan natin. Again, hindi pa conclusive yan kasi hindi pa naman tapos yung week. Baka mamaya naman biglang ilaglag. Pine-fake out pala tayo niyan, ha? Ayan po, mga titos and titas, ang ating dito. Pasok natin yung STI. E-learning. May partnership daw with PLDT ito. Kaya binomba. Ay, maganda. Sabi ko kanina nung sinisilip ko to, nung opening bell, sabi ko maganda pagkakabomba. Malinis. Malinis po dahil maganda yung breakout niya. Tsaka maganda yung mga trades niya, walang bungi. Marami ko mga nakikitang mga Subarus na hindi masyadong maganda yung consolidation eh. Ibig sabihin masyadong manipis yung trade. Pero eto, ang ganda. Ang ganda ng consolidation. Ano? So breakout tayo sa blue line. What's next for us is to break ito pong area na to. Yang 0.35 siguro. Yan. 0.35 ha. Lagyan natin. Wag na. 0.35 area. And ito sa daily. After that, eto na. 0.39, 38. Tignan natin sa weekly ha. Alam ko may inuntugan sa weekly to eh. Ayun. Nauntog nga rito. Nauntog sa yellow. Ayun. Sakto. Pagka binrake natin, 0.35 talaga. Break ka rin dito sa, red line. So, konting-konti na lang, nakaporma naman tong momentum niya, MACD, sa weekly. Tignan natin sa daily, Formado ba? Formado rin. Formado rin to. Baka tumawid to. Pwedeng tumawid, Again, mga titos and titas, medyo speculative to kasi penny stock Huwag niyong hahabulin. No bodega, no bomba tayo. Marami nang baka may mga nakabodega na rito for sure. Sa ilalim, may baka mabuhusan ho kayo, Ingat-ingat kayo rito, This is not a recommendation to buy or to sell, mga titos and titas. Kung hindi ho kayo sanay sa day trading at wala kayong bodega, huwag niyo humbobombahin. Baka mamaya, na-picture natin. Baka bukas umagay bombay na to. Tapos biglang i-close. Nakita nyo naman yung mga iba, mga titos and titas, mag-iingat to. Paano? Yan na po muna. Yung tatlo muna na yan, mga titos and titas. As always, mga titos and titas, salamat po sa inyong pagsama. Magkita-kita ho ulit tayo bukas sa ating opening bell live. Mga titos and titas, thank you very much po for watching. As always, trade wisely. Bye!